Hindi pa tapos, sir. Sorry? Hindi pa po. How would you describe your feeling at this very moment? Sir, exhausted po. Exhausted. Okay. Thank you. How about you, Blessy? Natanong na ba kita kanina? Sir, hindi pa po. How would you describe your feeling right now, Blessy? Sir, sleepy po. Sleepy. Okay lang mag-coffee kung nagko-coffee kayo. How about you, Christine? Christine Joy. Sir, tired po. Tired. Okay, parang sino na yung tired din kanina? Trisha ata, kung di ako nagkakamali. How about you, Crystal? Sir, naantok po. Inaantok? Kinakabahan ako dun sa mga inaantok nyo, ha? Parang may gusto kayong ipahiwatig. Joke lang. Pero, sabi ko kasi inyo, pwede kayong mag-coffee kung nagko-coffee kayo while having our class. I'm afraid nakakaantok talaga ako minsan o madalas. How about you, Eliza? Kumusta ka? Sir, mabuti naman po, sir. Mabuti naman. Okay. Yes, sir. Good to know. How about you, Miss Pineda? How are you? Sir, natanong mo na po ako kanina. Oo nga. Sige. Tawag dito, many of you, parang ang mga common, parang ang common sa mga responses nyo ay yung tired. Tired is parang almost the same with exhausted. Kumbaga parang greater lang ata yung intensity ng exhausted. Anyway, if you can turn on your camera, please turn it on. I don't mind kung nakahiga kayo or nakasandal kayo sa sofa. Ayan, parang I just prefer na may nakikita ako. But if you have valid reasons for turning off your cam, it's okay with me, no problem. But if you don't have any reasons for turning it off, please turn it on. No, people. Okay, so ngayon, teaching profession tayo. Huwag kayong malito ha sa mga pinag-aaralan natin. No? Teaching profession, teaching of science in elementary grades. Pero di ba parang napagko-connect nyo. Di ba? Connected yung mga pinag-aaralan natin. And ang aim nito ay syempre, ma-prepare kayo in your future profession, vocation, and ano na yung tawag na mission, di ba? So lahat nito ay for your future. Okay, so hindi ko na papatagalin. Let's start. Ayan, so last time we talk about, di ba? We talk about morality. So teacher, yung mga moral expectations, actually nung iniisip ko to, parang medyo napaisip din kasi ako sa sinabi ko sa inyo that it's okay not to meet all the moral expectations, diba, from you, na sinet ng society. Parang, para sa akin kasi, siguro later on, ma-realize nyo kung bakit ganun yung stand ko. So maybe as we discuss teachers' code of ethics, and maybe in our other lessons, you will realize kung bakit ganun yung stand ko. And one of the factors that affects my stand is my view of morality. Para kasi sa akin, morality is relative. Diba, tinanong ko kayo, parang ano ba yung morality? Diba? Parang, is it something absolute or is it relative? And most of you, base dun sa answer niyo dun sa quiz, most of you, para sa inyo, morality is relative. Ibig sabihin, it varies from one situation to another.
Okay? So, ganun din yung stand ko when it comes to morality. At yung lahat, yung mga moral expectations sa inyo ay parang base lahat kasi yun sa expectation sa inyo na maging role model sa society. Diba? Marirealize nyo rin dun sa Teacher's Code of Ethics kung ano ba yung mga basis ng mga yon. At para sa akin, ang major base na dahilan kung bakit meron yung Teacher's Code of Ethics, kung bakit ina-expect sa inyo, may mga moral expectations sa inyo, bakit may mga professional expectations sa inyo, because you are expected to be a role model. Okay? Ayan, so sabi sa statement, you would have a peaceful life if you are morally upright. Do you agree with this statement? Parang, would you really have a peaceful life if you are morally upright? When I say morally upright, yung alam mo sa sarili mo that you are doing what is right, what is morally right. So, do you agree with this? That you would have a peaceful life if you are morally upright. So let's start tayo from doon ulit sa top nung aking grid. Aldrin. So do you agree with the statement? Sir, agree po. Why? Kasi po, hindi ka naman po makaka-live sa peaceful life kung parang magulo yung utak mo or hindi mo alam kung ano yung tama at mali po. Okay, thank you, Aldrin. How about you, April May? What's your stand on this? Agree din, sir. Agree din. Bakit ka agree? Tulad nga nung sinabi ni Aldrin, sir, na ikaw as a person is hindi mo alam kung ano yung tama o mali. Siyempre, sir, hindi ka na magkakaroon ng peaceful life. So, dapat pa lang sa sarili mo is alam mo kung ano yung mas nakakabuti sa sarili mo, sir. Okay. Thank you, Aldrin. Thank you, April May. Actually, this is one of my realizations. For me, one of the advantages of being morally upright is having a peaceful life. Diba kung papansinin niyo, yung mga tao na nai-involve sa krimen, yung mga tao na nai-involve sa kung ano-ano mang moral issues, diba kung papansinin niyo, parang yung life nila is not peaceful. Diba? Compared to the life of someone who is morally upright or who's observing, kumbaga parang ino-obey niya yung morality. Nakukuha niyo ba? So, yun. Ang delikado lang dito, di ba may mga tao kasi na sanay silang gumawa ng masama. So parang hindi ko alam kung ano yung tamang term doon sa psychology eh. Pero parang Machiavellian personality. Yung may ganong personality ka kapag gumagawa ka ng masama pero hindi ka nakokonsensya. Okay, hindi na siya normal. So it's beyond normal because what's normal is, di ba, kapag may ginawa kang masama, naririnig niyo pa ako? Yes, sir. Okay. Ang normal, kapag may ginawa kang masama, makokonsensya ka. Di ba? Kapag katapos mong gawin yung masamang bagay na yun. Halimbawa, nangopya ka during exam. So it's just normal to feel guilty about what you did. Okay, that's normal because you did something wrong. Especially if you are going to consider your situation, di ba? Or if you are going to consider yun nga, yung sitwasyon mo, di ba? You are a future teacher. Pero alam mo sa sarili mo that you cheated during an examination. So it's normal to feel guilty about it. So that's normal. Ang masaklap, kapag hindi ka na nagigilty kapag gumagawa ka ng masama. Okay? So that's beyond normal. Anyway, my comment about that, about cheating is, tawag dito,
mas magiging sweet kasi yung success eh. If you know that if you know na hindi kayo nandaya. 'Di ba? Halimbawa, 'di ba, pag graduate kayo, talagang ipagmamalaki nyo sa ibang tao at sa sarili nyo, 'di ba, na sa wakas graduate na ako, ganyan. 'Di ba, mas maipagmamalaki nyo, mas ramdam nyo yung success if you know to yourself that you did not cheat, 'di ba? Wala kayong tinapakang karapatan o wala kayong tinapakang ibang tao. 'Di ba? Mas lagi kong sinasabi ito sa mga estudyante ko. And it's kind of parang intrinsic motivation din eh sa bawat isa na parang para mas madama ko yung success in the future, dapat hindi ako mandaya. 'Di ba ganon? 'Di ba? Kung graduate ka ng cum laude, 'di ba? Pero alam mo sa sarili mo na nangopya ka, nanangodigo ka, 'di ba? Parang hindi complete yung hindi full yung satisfaction and yung fulfillment, 'di ba? At saka nakakaapekto rin yun sa pagtingin nyo sa sarili nyo. So isa pa sa mga advantages of doing what is right is mas tumataas yung pagtingin nyo sa sarili nyo. 'Di ba? Kumbaga parang hindi nyo basta-basta mamaliitin yung sarili nyo. Kumbaga parang 'di ba may mga tao kasi na ang baba ng tingin sa sarili, ang baba ng self-esteem. So ang isa sa mga factors na nakakaapekto doon ay yung mga ginagawa natin. Kung yung ginagawa natin ay feeling natin ay karapat dapat gawin, 'di ba? Parang mas tumataas yung pagtingin natin sa sarili natin. Okay, pero kung ang ginagawa natin ay feeling natin hindi dapat talaga natin ginagawa, bumababa yung pagtingin natin sa sarili natin. Okay? Do you get what I mean? So another thing is, pero tawag dito, being morally upright does not give us, 'di ba, any right to judge other people. So hindi porket feeling mo, 'di ba, parang morally upright ka, i-judge mo na yung ibang tao. 'Di ba? Kasi feeling mo ang buti-buti mo na. Hindi ganon. Ayan, so this question is a very big question eh. Pinag-aawayan to ng mga philosophers. It's a very big philosophical question. Is morality absolute or relative? But based on my observation, most of the philosophers believe that morality is relative. Okay? So yung mga parang sabi ni if you know Dawkins, one famous philosopher, sabi niya, I prefer morality to be explained, to be reasoned, and to be discussed. So sabi niya yon. So sabi naman ng ibang philosopher, there is no such thing as absolute morality. 'Di ba kasi karamihan ng Christians, maraming Christians, sino sa inyo ang Christians? May I know? Taas yung kamay, yung Christian. Ayan, lahat Christian, 'di ba? Sabi ng ibang philosopher, marami daw Christians ang naniniwala na ang morality is something absolute, 'di ba? Halimbawa, 'di ba, sabi sa Bible, thou shall not kill. So tayong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, we believe that, 'di ba, that killing is something bad. Do you agree with me? Bad ba ang pumatay? Yes, sir. Kasalanan, sir. Oo. So, yun ang reasoning natin. Kasalanan siya sa Diyos. Kasi, di ba, God said, thou shall not kill. Di ba? Sinabi, God said to Moses na, thou shall not kill. Pero kung titingnan natin, if we are going to explore the Bible, di ba? The God who said, thou shall not kill, di ba, killed a lot of people. I'm not mocking God here, ha? I'm not mocking God. Pero if you are reading your Bible, you will agree with me.
Diba? The God who said, "Thou shalt not kill," killed a lot of people. But of course, for a reason. Diba? He killed the Sodomites in Sodom and Gomorrah. Diba? He killed people during the times of Noah. Diba? For a reason. Diba? Because God wanted to cleanse the world. I'm not preaching, ha, people. Parang ine-elaborate ko lang. No? So kung titignan natin, diba, the God who said, "Thou shalt not kill," killed people for a reason. Tapos kung titignan natin, during the New Testament, sabi doon, diba, parang if you are reading the Bible, I know you will also agree with me, 'di ba? Parang 'di ba Jesus was condemned by the Jews for not following the law. 'Di ba? Alam niyo 'yun kasi 'di ba yung mga Jews, yung mga members or followers ng Judaism, pina-follow talaga nila yung laws. And laws are absolute for the Jews. Okay? So bawal ganito, bawal ganyan. So absolute 'yun sa kanila, hindi 'yun nababago. No matter what the circumstances. So, but kaya nila kinokondemn si Christ. Bakit siya nakikipagkahalubilo, nakikipagkaibigan sa mga sinners? Diba? Parang ganun yung mga stand nila. And Christ said, actually, I consider this as one of the most important things that I learned in the Bible. Sabi niya, parang we are no longer living under the rule of law, but under the grace of God. Diba? That's very important Kasi kung titignan natin ngayon, yung issue natin, diba, is morality absolute or may pa-amen gusto. Okay, kung titignan natin yung issue natin, yung issue na is morality absolute or relative. Kung magbabase tayo dun sa sinabi na yon na parang we are no longer living under the rule of law but under the grace of God. Diba kung titignan natin yon, parang somehow sinasabi na morality can be absolute. Somehow it's my interpretation, and it can be contested by other people, no? So halimbawa, eto naman. So sige, pumunta naman tayo sa teaching. Paano, 'di ba, may nabalitaan na ba kayong estudyante na pumatay ng teacher? May nabalitaan na kayong ganun? Estudyante na naksak ng teacher. May ganun na ba kayong nabalitaan? Sinaktan yung teacher, sir. Sinaktan pa lang, wala pang nanaksak or pumatay. Wala pa. Okay. Pero that can, di ba, posible naman yan. Kung may comments pala kayo, i-type nyo lang yung sa chat box natin. Di ba, kung titignan natin, posible na mangyari yon na yung estudyante, balak niyang patayin yung teacher. Or pwede niyang patayin yung isang teacher Ayun, tama. Meron na rin akong narinig sa balita na yung teacher ay sinaksak ng estudyante. So may ganun na incident. May mga incident din naman na ang umabuso ay teacher. So sa Teacher's Code of Ethics, may nilagay ako ng parang mga headlines, mga balita na isang teacher ng rape, isang teacher ng gahasa, isang teacher na parang nag-abuse physically, namalo ng sobra-sobra, yung mga ganun. So may mga ganong cases na ngayon. Sige, bumalik tayo dun sa estudyante na halimbawa, kayo yung teacher halimbawa. Tapos, yung estudyante nyo, diba, out of nowhere, tinangka niya kayong saksakin. Diba, habang kayo na teacher, parang nakita niyo siya agad na sasaksakin kayo. At sa pagkagulat, sa pagkabigla ninyo, diba, parang nakuha niyo yung kutsilyo, tapos nasaksak niyo din yung bata. Ayan, so doon napapasok ngayon yung panghuhusga sa inyo. So, immoral ba
o parang moral ba or amoral yung ginawa ninyo? Kung kayo yung teacher, tapos tatanungin kayo, parang tama ba yung ginawa nyo o hindi? Anong isasagot nyo? Okay, sige. Saan na tayo huminto kanina? RJ. Sir, Para sa'yo, medyo po nagja-joby, sir. ay Sophie, okay, para sa'yo, okay lang ba na nasaksak mo yung bata, napatay mo yung bata, o hindi? Hindi okay. Para sa akin, sir, parang self-protection ko po yung nagawa kong ganun. Kasi nasa situation na po, for example, na ganun po yung mangyayari. Pero I know po na mali yun. Pero yun po yung sa tingin ko na tama po. Between, parang sudden death po kami, for example, na yung bata po is nagtangka rin po. So parang self po yun. Okay, so for you, it's self-defense. Okay, thank you, RJ. How about you, Blessy? Sir, para po sa akin is, alam po nating mali yun, pero gaya nga po ng sinabi ng RJ, is self-defense mo, paano po kung ikaw yung masaksak nun? Okay, thank you. So para kay RJ at para kay Blessy, mali siya, pero it's an act of defending yourself naman daw. So justifiable ba siya? Parang medyo okay, sige. Sino na lang yung gusto na para mas mabilis tayo? Sino yung gustong magsalita? Or magbigay ng input about this? Anyone? Ako, sir. Okay, Michelle? Sir, para sa akin, Sir Ikot, kung sakali, sir, nasasaksakan ako ng bata, hindi ako gagawa, sir, hindi ako magkuha ng self-defense ko, sir. Kasi, sir, kahit na kung sakali mag-self-defense ako, sir, pag nabuhay naman ako, sir, konsensya ko naman yun, sir. So, okay na, mas mamatay na lang ako kaysa ako ang pumatay. Okay. Parang, sige, medyo mabigat yun, Michelle, ha? Parang okay, mas okay na ikaw yung mamatay kaysa yung bata because you cannot live, diba, for the rest of your life na alam mo na may napatay kang estudyante. Okay? Sige. Okay, Kenneth. Oo. Okay, thank you, Kenneth. Meron bang gustong magbigay pa ng kanyang opinion? Princess, do you want to say something? How about you, Karen? Karen May. Sir, sa akin po, mas maganda po, katulad po kay Michelle, na hindi na lang po, hindi na po ako mag-self-defense, hayaan ko na lang po na ako po yung masaktan. Kasi po sabi
sabi ni Sir Jued na nasa akin po yung yung claim kung kunyari man po na masasaksak ko yung bata. Okay. Thank you. Meron ba tawag dito? Sabi ni Mary Jane, it's morally wrong, sir. Kasi hindi ka naman agad-agad masasaksak kung marunong kang umiwas. Okay, sabi niya, gusto ko yung sinabi niya, hindi ka naman daw agad-agad masasaksak kung marunong kang umiwas. Okay? So, nice. Some more? Sir, para sa akin po, it's better to protect the many than few. It's better to protect the many than few. Yes, sir. Kasi pag yung isip ng bata po is hindi po natin masasabi na ako lang po yung sasaksakin niya. What if mandamay pa po siya ng ibang teachers or students? Okay. So that's Moral dilemma po. Okay, so that's another perspective, no? Okay, sabi parang wala daw kalaban-laban sa husgado. Ang teacher, if ever, sir. Haha, char lang daw. Pwede naman po mag-self-defense na hindi mo mapapatay yung bata. This is very good input from Lovely Castillo. Pwede naman pong mag-self-defense na hindi mo mapapatay yung bata. Correct. At saka sir, may guard na. May guard naman. Pero di ba kasi yung facts kasi, yung information kasi natin, ay parang out of nowhere, sasaksakin ka ng bata. Halimbawa, nagkaklase ka, bigla ka niyang sasaksakin. So, yun kasi yung, natin yung information natin eh. So, hindi ko sinabi na may guard, hindi ko sinabi na, hindi ko rin sinabi na makakaiwas ka. Diba? Ang sinabi ko, out of nowhere, pinagtangkaan kang saksakin ng bata, and out of, diba, parang your confusion, out of your parang abrupt feeling of defending yourself, nasaksak mo yung bata. Okay? So yun yung information na binigay ko sa inyo. Actually, medyo maganda rin yung sinabi ni Earl. Sabi niya, parang mas mahalaga yung kapakanan ng nakakarami kaysa sa isang bata lang. Okay? Tama din naman, di ba? Pero, I beg to disagree na walang laban sa husgado yung teacher na nakapatay ng bata because of self-defense. Tandaan nyo, kapag nakapatay kayo, di ba, and it was proved that you did act, di ba, and to defend yourself, you won't be criminally liable. Okay? So, pero kailangan ma-establish nyo yung mga elements ng self-defense. Di ba, halimbawa, familiar ba kayo dun sa case ni Rago? Rago ba or Ragos? Yung napatay ng pulis. Familiar kayo doon? Yung, di ba, parang mainit sa social media. Yung issue na yun eh. Familiar kayo? Kung familiar, pakitaas niyo yung kamay. Vincent Ragos or Rago ata. Di ba si Vincent, napatay siya. Tama ba ako? Napatay siya ng pulis. Kasi sinasabihan siya ng pulis na parang ibigay ba yung, basta may sinasabi yung pulis sa kanya. Tapos, yung alleged weapon. Okay? Kasi hindi, sabi naman ng iba, wala naman daw siyang baril. Okay? Kung titignan natin doon, di ba, parang in-invoke ng police officer yung self-defense. Sabi niya, I'm just defending myself, kaya ako siya napatay. Sabi ng police officer na nakapatay kay Vincent. Ang sabi naman ng maraming lawyers, actually, maraming lawyers ang nagsasabi na hindi yun self-defense. Bakit? Kasi hindi naman present yung three elements of self-defense. Ito, tatandaan nyo
Kailangan kasi ma-establish nyo yung 3 elements of self-defense. Unang element ay there should be an imminent danger. So ibig sabihin dapat in danger kayo. Kung hindi kayo in danger, wala kayong right para manakit ng ibang tao. Okay? In danger kayo, there is imminent danger. And ano pa? Three yun eh. And there is no sufficient provocation on the part of the victim or on the part of the perpetrator of the crime. Halimbawa, kayong teacher, kaya naman pala nagtangka yung bata na saksakin kayo kasi pinagmumura niyo siya. So hindi yung self-defense. Kapag provoke nyo yung estudyante para gawin yung bagay na yon. Okay? So para mas maging, siyempre gusto ko maging safe kayo. At para maging safe kayo, you should be aware of your rights and responsibilities. Okay? Ayan. So ito yung gusto kong i-emphasize talaga sa inyo. Actually, this is one of my favorite article in the Civil Code. Sabi dito, every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. So yung good faith na to, laging very useful yung good faith na to eh. Halimbawa, ano ba yung halimbawa dito? Okay, halimbawa, inutusan kayo ng principal. Sabi sa inyo ng principal, halimbawa, si Kenneth yung principal. Tapos inutusan niya si Sheena na utusan yung mga bata na kunin yung isang bagay sa isang tindahan. Okay, so si Sheena naman, example lang to ha, siyempre principal niya yun eh. So sinunod niya si Kenneth. Si Sheena, inutusan niya ngayon yung mga bata, mga estudyante niya, na kunin yung bag doon sa tindahan sa harap ng eskwelahan. Okay? So habang kinukuha ng mga bata, nakuha na ng mga bata yung bag. Tapos biglang may dumating na police. Sabi, lesson learned. Wait lang, basahin ko lang yung comment. Lesson learned, maging mabuting guro para walang batang mansasaksak. Oo, dapat mahalin kayo ng mga estudyante nyo. Pero syempre hindi nyo rin expect na lahat ay mapiplease nyo. You can please everybody. Pero do your best. Now people, nasaan na ako? Nakuha na nung bata yung bag. So, ngayon, chinek ng police yung laman ng bata. And they found out na parang punong-puno pala yun ng droga. Ayan, so tinanong ngayon nung police, yung bata, sino nag-utos sa inyo? Si Ma'am Sheena po. Ayan, so sino yung magiging liable doon? Si Kenneth ba o si Sheena? Ano sa tingin niyo? Trisha. Ano sa tingin mo, Trisha? Sir, si Sheena po. Kasi siya po yung mismong nag-utos dun sa estudyante. Hindi naman po sinabi ng principal na utusan yung bata. Sir. Okay, thank you, Sheena. Thank you, Trisha. O, Sheena, ikaw daw may kasalanan. Anong masasabi mo? Sir. Sheena, papayag ka lang ba na basta-basta ibabato sa'yo yung sisi? O, kasalanan mo yan kasi ikaw nag-utos sa mga estudyante. Alam mo kung ano ba yun? Ano sasabihin mo? Siguro sir, as a responsible teacher, tatanggapin ko na lang po yun kasi may mali din po ako sa part na yun. Okay. Sige. Do you agree with, thank you Sheena, do you agree with her? Princess, baka gusto mo na magsalita ulit.
Do you agree with Sheena and Trisha? Yes, sir. Agree po. Kaya lang syempre, madadamay pa rin po yung nakakataas. So si Princess, dapat idami yung principal kasi siya yung nag-utos. Yun nga kasi, di ba, parang mahirap kapag wala tayong alam. Di ba, paano pag totoong nangyari to? Ano yung gagawin nyo? Di ba? Tatanggapin niyo na ba agad? So, magsusorry na ba agad kayo sa police? Paano pag ikukulong kayo? Remember, people, that if you are proven guilty of a crime, tatanggalan kayo ng lisensya at trabaho. So basta-basta nyo lang ba isusuko ang lahat? Di ba, hindi nyo i-invoke yung rights nyo? Si Napoles nga, sinabi niya I invoke my rights against self-incrimination. Wala po akong alam dyan. Sabi niya. Tapos, di ba parang proven guilty pa siya Tapos kayo na hindi guilty, sasabihin nyo na tatanggapin ko na lang kasi parang it's your responsibility to do so. Who would like to say something? Do you want to say something, Miguel? Sino yan? Aldrin. Ako po. Okay, Aldrin. Kailangan po natin ipaglaban yung karapatan natin sa katarungan natin kasi alam naman natin sa sarili natin kung ano yung tama at kung ginawa man natin yon, alam natin na hindi natin parang intention na mangyari yun, sir. Okay, thank you, Aldrin. So, ipaglalaban daw. Do you agree, Miguel, with Aldrin? Yes, sir. So, para sa'yo, ipaglalaban din. Anong gagawin mo? Paglalaban ko rin po yung karapatan ko bilang puro parang ganun. Okay, paglalaban. Okay. So sabi ulit, basahin ko yung Article 19 ha. Sabi, every person must in the exercise of his rights, in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yung good faith, pwede nyo tong ipaglaban sa korte. Okay? So, pwede nyo sabihin, I am in good faith na inutusan ko yung mga bata because may principal asked me to do so. Hindi ko po alam na droga pala yung kukunin nila sa tindahan. Di ba? Ganun dapat yung thinking natin, hindi yung agad-agad nating i-admit yung crime na hindi naman natin ginawa. Tatandaan nyo yun ha? So feeling ko familiar kayo kay si Teacher Rowell. Nabalitaan niyo si Teacher Rowell? Yung nagmura ba sa president? Yung nag-offer ng milyon? Yes, sir. Sa social media rin po yun. Oo, papalit ng buhay ng ating presidente. Actually, Oo, sir. tama ba yung ginawa ni Teacher Rowell? Hindi. Diba? Hindi siya tama. It's not, kumbaga parang, it's unbecoming for a teacher to do such a thing. Pero kung titignan natin, nag-commit ba siya ng crime? So yun yung question din yun At tama ba yung inaresto siya agad? Diba, warrantless arrest. Tama ba yun? Parang diba, hindi tama ang warrantless arrest. May mga instances na pwede kayong arestuhin kahit walang warrant of arrest kapag if you are caught in the act na ginagawa niyo yung isang krimen. Actually nga, si Princess Joy, kapag nahuli niya yung halimbawa, yung kapitbahay niya na gumagawa ng krimen, halimbawa, pinatay ng kapitbahay niya yung kapatid niya o yung kapatid ng kapitbahay, parang ganon. So si Princess, pwede niya rin actually arrestuhin without warrant yung kapitbahay. So warrantless arrest, that's okay. Pero in some instances, hindi siya okay. Doon sa case ni Teacher Rowell, tingnan natin yung sitwasyon niya. Diba? Para kasing grabe yung nangyari sa kanya, no? Kawawa siya, pero hindi rin naman kasi tama yung ginawa niya.
Pero kung mas aware sana siya sa rights niya, hindi siya mas naging kawawa. Yun yung puntong gusto kong sabihin sa inyo. Kung aware sana si Teacher Roel sa rights niya, hindi sana siya mas naging kaawa-awa. Alam niyo yun? Diba kasi, nung inaresto siya ng NBI, inamin niya agad yung krimen. So inamin niya agad na siya yung nag-post, siya yung nag-offer ng milyon para sa buhay ni President Rodrigo Duterte. 'Di ba? Kung nag-take kayo ng di ba, ng Polsai, so I hope pinag-aralan niyo yung Miranda rights. 'Di ba? Yung rights of the accused. 'Di ba? Hindi naman kayo pwedeng basta-basta parang pagko-confessin kung ano yung ginawa ninyo. Di ba? May rights kayo. Sabi nga doon that your Miranda rights cannot be waived without written parang written contract na wini-waive nyo yung Miranda rights nyo. Di ba? As an accused, you have the right to remain silent. You have the right to a counsel, karapatan niyang magkaroon ng abogado who will defend you. So mga ganon. So siya kasi parang inamin niya na agad, ganyan, parang nagsorry na siya agad. So parang kaya siya agad, kumbaga parang hinusgahan siya agad ng mga tao din. So ang gusto ko lang sabihin talaga sa inyo, 'di ba? Parang para hindi kayo maging kawawa, you should know your rights. Okay? At tatandaan nyo din that every right that you have ay may kaakibat na responsibility to respect other people's right. Okay? If you have the right to liberty, life, and property, halimbawa si Miguel may right to life, liberty, and property. May right to life, liberty, and property din si Karen, si Jovelyn. Nakukuha nyo? So kung ina-expect mo na i-respect yung right mo, i-respect mo din yung right ng ibang tao. Okay? So malapit na mag-time, bibilisan ko na. Sorry good faith people pwede yung ipaglaban yon, di ba? You are in good faith na inutusan lang naman kayo ng principal. Pero kung alam nyo na droga yung pinapakuha ng principal, lagot talaga kayo. Okay? Hindi nyo pwedeng ipaglaban yung good faith sa korte kasi alam nyo na droga pala yung pinapakuha ni principal Kung hindi nyo alam, wala kayong kasalanan. Pero kung at the very beginning, alam nyo na si principal ay nagbebenta o nagtutulak ng droga at inutusan kayo na sa estudyante na kunin yung droga sa tindahan at alam nyo na droga yung pinapakuha sa estudyante, tapos inutusan nyo pa rin yung estudyante na kunin yung droga, di ba? Parang hindi nyo pwedeng i-invoke yung good faith. Okay? Because you know at the very beginning na mali yung ginagawa ninyo. Do you get what I mean? I hope you get it, people. Okay, one more thing. Sige, bago ako lumipat sa slide na to. So, di ba, pwede nyo ipaglaban yung good faith. Paano kapag hindi nyo, halimbawa, inutusan kayo ni principal magputos ng estudyante na akyatin yung banner na lumipad sa stage. Tapos, so yun nga ang ginawa ninyo. Inutusan nyo yung estudyante nyo na akyatin yung banner na nakakabit sa logo na lumipad dun sa may stage, sa may ceiling. Habang inaakyat ng bata yung stage, yung stage, nalaglag siya, nabagot siya, namatay siya. Sinong may kasalanan ngayon? Sige, ibang information ulit. Yung present. Di ba pwedeng mangyari to? Di ba?
So, sino yung may kasalanan? Kayo na nag-utos sa bata o si principal na nag-utos sa inyo na ipaakyat sa bata yung banner na nasa ceiling ng stage? Anyone? Pwede nyo bang i-invoke ulit yung good faith dito? I am in good faith po. Inutusan lang po ako ni principal na ipaakyat sa bata yung banner. Pwede nyo bang sabihin yon? Hazel Joy, what do you think? Sir, para sa akin po, parang may kasalanan din po kasi ako kasi pwede ko din namang maisip po na kung inutusan ko yung batang yun, pwede rin siyang mahulog. Ganun, sir. Okay, thank you. Okay, hindi na ako magpapatumpik pa no, kasi magta-time na. Tama si Hazel, sabi dapat na-predict niya na rin na delikado yung ipapagawa sa bata. So ang tawag na doon ay negligence. Okay, lack of foresight or lack of skill. Diba? You should have anticipated na baka malaglag yung bata. Okay? So pwede kayong sampahan ng kaso noon. Diba? Due to negligence, due to lack of foresight, lack of skill. Okay? So hindi nyo pwedeng ipaglaban dito yung good faith. Kasi, ayan, sabi ni Ms. Castillo, responsibility po ng teacher yon kasi pwede naman pong yung teacher na lang ang umakyat doon at kunin yung banner. Oo, pwede naman. O kaya, di ba, kung may janitor kayo sa school, sa kanya mo na lang iutos. So, tandaan nyo, people, dapat lagi kayong safe. So, iisipin nyo lagi. One of the things na iisipin nyo lagi yung safety din ninyo as a teacher. No? Ayan, actually marami pa dapat akong i-discuss eh. Ayan, so yung professional standards for teachers, sige, feeling ko kayo nyo na mag-intindihan ito eh. Nasa module nyo to. So, merong ethical standards, may professional standards na dapat sundin yung teacher. At ang hindi pagsunod sa mga professional standards na to at ethical standards ay can be a subject or a ground to the revocation of your inyong license, okay, as a teacher. Ayan, sabi dito, Section 23 of Teachers Professionalization Act ata to. So, Section 23, revocation of the certificate of registration, suspension from the practice of the teaching profession, and cancellation of temporary or special permit. So the board shall have the power, after due notice and hearing, to suspend or revoke the certificate of registration of any registrant, to reprimand or to cancel the temporary special permit of a holder thereof who is exempt from registration for any of the following causes. Sabi, conviction for any criminal offense by a court of competent jurisdiction. So, tandaan nyo sa criminal prosecution, hindi naman kayo i-consider guilty agad-agad. So, may tinatawag tayong due process. Kailangan ma-prove muna beyond reasonable doubt that you are guilty. Ibig sabihin, kapag may duda na hindi kayo guilty. Diba? Kasi sa court kasi natin, which I admire, diba? Actually, in almost all courts, diba? You should be proved guilty beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda dapat. Okay? Declaration by a court of competent jurisdiction for being mentally unsound or insane. Malpractice, gross incompetence, gross negligence, or serious ignorance of the practice of the teaching profession. Tandaan nyo, ano to batas to, people. No? So, hindi nyo pwedeng sabihin in the future na hindi ko po kasi alam yung batas na yan eh. Hindi nyo pwedeng sabihin yan ha. Di ba?
hindi ako nagkakamali, di Article 2 of the Civil Code, sinasabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So hindi nyo pwedeng ipaglaban na hindi nyo kasi alam, di ba? Hindi nyo kasi alam yung batas na yan. Hindi nyo pwedeng gawin yon. Sabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, para alam nyo, dapat mag-exert kayo ng effort na alamin. Okay? Nasaan na ako? Ayan, the use of perpetration of any fraud or deceit in obtaining a certificate of registration. Ito yung mga namemeke ng nagpapagawa ng lisensya, nagpapagawa ng ng diploma sa recto. Dati may maraming nakakalusot dito eh. 'Di ba? Saan sila graduate? Sa recto. Saan sila nagka-lisensya? Sa recto. 'Di ba? Pag na-prove 'yon, automatic tatanggalin kayo sa profesyon. Ayan, chronic inebriety or habitual use of drugs. And then, kaya nga 'di ba bago kayo tanggapin ng DepEd, 'di ba? May pa-drug test 'yan, may pa-medical test. Ganyan. Ito yung gusto ko lang talagang i-emphasize. Isinama ko na lang din yung iba. Sabi, violation of any of the provisions of this act, the rules and regulations and other policies of the board and the commission, and the code of ethical and professional standards for professional teachers. Ayan. So, yung nasa module nyo, yun ay teacher professional standards yun. So, wala pa tayo dun sa ethical standards. And last one, unjustified or willful failure to attend seminars. Tignan nyo to. Unjustified or willful failure to attend seminars. Ibig sabihin, intentional nyo na hindi kayo umattend sa required na seminar, workshop, conferences, and the like, or the continuing education program prescribed by the board and the commission. So, did you see? So, it's good to know, di ba? It's good to know these things para alam nyo yung mga dapat nyong gawin in the future. And I hope hindi lang siya manatili na alam nyo, di ba? We should also make a way to do or to observe these things, people. Because otherwise, profession nyo, lisensya yun yung nakataya dito. So, disobey at your own risk. Okay? Last slide na ata. Okay. So, galing ko sa isang napanood kong movie, Forrest Gump. Lumang-luma na yun. Sabi doon, life is like a box of chocolates. You never know what you are going to get. But you have to do your best with what God gave you. So, ang lesson lang dito ay, di ba sa mga estudyante natin, hindi naman natin alam kung sino-sino yung mga magiging estudyante natin. Pwedeng mahirap, pwedeng mayaman, pwedeng magulo, pwedeng barumbado, pwedeng magalang. Di ba? We will never know what we are going to get. But we have to do our best, di ba? With what God gave us. Okay, di ba parang kayo at ako, di ba? Hindi ko naman kayo piniling maging estudyante eh. Hindi niyo rin naman ako piniling maging teacher. Pero I hope you are doing your best as my student. Because to the best of my knowledge, I'm also doing my best as your teacher. But for me, my best is not yet good enough eh. So I can do better than this. Okay, so that's all for now. Thank you for listening. I'll see you again later. 3:30, tama ba ako? Sige, mag-lunch na kayo. Bye-bye.